Para ngayon, bigla niya ibalik yung Davao para lamang ipakita yung galit nila sa mga Duterte, yung galit nila kay Inday Sara. Ayan, babanggitin yung ganyan. Opo, unahin ko lang po yung mga pahayag na pwede pa rin nating may konekta laban sa mga Duterte ng kasalukuyang administrasyon, lalo na yung mga pahayag na epicenter daw ang Davao City sa flood control. Meron pa mga pahayag mismo yung tagapagsalita ng palasyo against pa rin sa Davao City. Yet, meron silang isang cabinet secretary na pinupuri yung yung Mindanao Surge. Ginoong Lito, sa ekonomiya, pagdating sa ekonomiya, ano pong masasabi niyo po rito? Alam mo, Admar, hindi ko maintindihan itong spokesperson ng Malacanang na si Attorney Claire Castro, no? Kung saan humuhugot ng kanyang mga pinagsasasabi. Ah, kita naman ng lahat ng tao at hindi maipagkakaila na ang talagang epicenter ng flood control disaster ay nasa Central Luzon. Maliban doon, pati sa Metro Manila na tuwing uulan ng kaunti ay bumabaha ang lahat ng mga karsada. Para ngayon, bigla niya ibalik yung Davao para lamang ipakita yung galit nila sa mga Duterte, yung galit nila kay Inday Sara. Ayan, babanggitin yung ganyan. Ah, nakaka it has become ko sa English ridiculous na no? It has absurd, no? Ang nangyayaring ganitong mga pananalita galing pa man din sa official spokesperson ng ating pamahalaan na si Attorney Claire Castro. Opo, at parang hindi pa rin sila tumitigil at na masyadong allergic pag Duterte at Davao City. Nandun pa rin yung kakibat na sinisiraan pa rin na po. Pero sinasabi rin nila na hands off kami sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ginulita, ano masasabi niyo po? Yun nga nakakatawa dito di ba? Laging sinasabi wala kami pakialam diyan, yan ay responsibilidad ng Senado, hindi kami nakikialam. Pero kitang-kita naman ninyo, makita nilang butas o anuman dun sa nangyayari sa impeachment trial, bigla niyang i-exploit. Ano? Palagi na lang balik siya ng balik sa Davao City. I wonder, siguro Admar, bakit hindi natin imbitahin si Attorney Claire Castro na bumisita naman siya sa Davao. Siya lang mag-isa. At tingnan natin kung yung kanyang naging warm reception sa Canada ay baka makuha niya rin sa Davao City. Akala ko ba unity team tayo? Akala ko ba lagi nila sinasabi kailangan magkaisa tayo para sa ikabubuti ng ating bansa, para umanlad ang ating ekonomiya, magkaisa. Pero hanggang sa ngayon, 4 na taong singkad na silang nandyan sa pwesto. Mamalaki pa nila yung unity na salita. Pero binabaliwala nila ang damdamin ng mga tao sa timog ng ating bansa, sa Mindanao, sa Davao, sa Kabisayaan. At parang ito na lamang Malacanang na sentro ng Imperial Manila, ito na lamang ang may silbi dito sa ating bansa. Opo, for sure, malaki ang role ng communications ng Malacanang o ng Palasyo para makabuild ng magandang imahe ang administrasyon, lalong-lalo na ang Pangulo. At sa mahabang panahon po, parang ganito pa rin yung usual na gawi ng communications po nila. Basta mga Duterte, BP Sara, FPRRD, lahat ng mga kaalyado, talagang andun ang puna. Pero nakikita natin kung ano po yung nagiging resulta, lalo na po sa mga rating, Ginong Lito. Kumbaga, bakit kaya tingin nyo po, hinahayaan lang ito na sa katunayan naman, nakaka-apekto ba ng masama sa imahe ng kabuuang administrasyon, lalong-lalo na sa Pangulo po, lalo na kung kanilang plano is pabanguhin, pagandahin yung imahe ng presidente. Baliktad nga ang nangyayari. Pero alam mo, classic classic textbook communications tool. Yang pag wala ka ng masabing mabuti tungkol sa sarili mo, sabuyan mo ng putik yung iyong kalaban.
Yan classic, no? Kung wala kang masabing mabuti na nagagawa ka, o di siraan mo yung kalaban, no? Para miski na papano, baka sakaling bumango ka. Kaya lang ang nakikita natin sa napakaraming survey na nagdaan, puwera yung huling survey ng isang hindi ko nababanggitin yung pangalan na talaga namang katawa-tawa na pinagtatawanan ng buong academic community at lahat ng mga political scientists dito sa ating bansa na di umano ay umaangat si Pangulong Marcos sa kanyang approval rating at pati na rin sa trust rating. Ano, yun yung balintuna sa lahat ng mga ibang reputable surveys, no, na malinaw na siguro ito'y survey na kinomisyon ng palasyo o ng mga kakampi ng palasyo. Pero ang ibig ko sabihin, nakikita naman natin na lalo nilang kinukutya ang mga Duterte. Lalo nilang sinisiraan ang mga Duterte, lalo na si Vice President Inday Sara. At lalo nilang ginagawa yung ganyan na lahat na lang ay ibinibintang sa nakaraang rehimen. Samantalang alam naman ng taong bayan na mas maganda ang kanilang buhay, mas tahimik ang kanilang kapaligiran, mas mababa ang presyo ng mga pangunahing bilihin nung panahon ni Duterte compared to ngayon. No? So sino maniniwala sa kanila? Kaya ang nangyayari, palubog ng palubog ang approval rating ng kasalukuyang administrasyon. Ewan ko, napakadami namang mga bright boys dyan sa Malacanang. Meron pa nga silang mga consultant na dalawa galing sa Europa, isa galing sa Amerika. Hindi ba nila nakikita ito? No? Baka naman yung mga consultant nila, consultant din ni Donald Trump na sa ngayon, pinakamababa ang approval rating sa lahat ng Pangulo ng United States mula pa nung nag-umpisa ang survey. No, itong si Donald Trump. Baka ganun din ang pananaw nitong kanilang mga consultant. Kaya ganyan ang kanilang mga pinaggagawa. Opo, tsaka may pahayag pa kasi nag-respond sila sa statement ni Vice President Sara Duterte na lubog na ang bansa sa baha. Dinugtungan naman po ng komunikasyon ng Malacanang na lubog na ang bansa sa baha. Totoo naman, kitang-kita sa Davao City. Kitang-kita naman ng taong bayan kung saan po yung maraming nagrereklamo at maraming mga lugar na binabaha. Yung mga taga Davao City, andun pa rin yung reklamo. Pero unlike talaga na alam nila na huhupa din. Pero yung grabe yung reklamo, hindi naman po doon sa Davao City po, Ginoong Lito. Pero yet isinisingit pa rin po itong mga ganitong klaseng pahayag. Dito po sa Bulacan, ang kanilang puntahan, bayan ng lola ko sa mother side. Ano po? Alam nyo, Admar, just a bit of trivia, no? Yung pinsang buo ng lola ko ay naging mayor ng Malolos, Bulacan noong panahon bago mag-martial law at hanggang sa martial law. Yun maliit pa akong bata, sinasama kami para mag-distribute ng relief goods dahil nga binabaha ang Malolos. Pero ngayon lang, at ito alam ng mga taga Malolos, taga Hagunoy, taga Paumbong, Kalumpit, na ngayon lang lumalim ang baha ng hanggang leeg. At pagkatapos, 2 linggo na matapos yung unang pasok ng tag-ulan, baha pa rin hanggang ngayon. Ngayon nga, umaaraw na doon, baha pa din. Sa Mindanao at sa Davao particularly, hindi po ngayon panahon ng tag-ulan. Lumipas na yung panahon ng tag-ulan doon. Tag-araw na po doon. In fact, napakainit ngayon doon sa isang lalawigan namin sa Agusan del Norte. Saksakan po ng init. Kaya pinatitigil na ang mga eskwela sa pagpasok sa eskwelahan dahil hindi matiis ang init na nahihilo na ang mga bata sa init. Ano po? Kaya gaya nga ng sabi ko, ang tingnan nila ay yung nasa paligid nila. No, pati Cavite, pati Quezon City, Manila, lahat bahang-baha pagka konting ulan lamang. No, imbis na magtuturo sila doon sa Davao.